Hinding-hindi ko makakalimutan ang tunog na iyon. Hindi ito ang karaniwang iyak ng bata na nagugutom o naghahanap ng dede. Isa itong garalgal, basag, at hirap na iyak ng isang batang nasasaktan at pilit na pinipigilan ang hininga. Ang mas nakakapangilabot, ang iyak ay hindi nanggagaling sa loob ng kwarto. Nanggagaling ito sa mismong ibabaw ng yero at nipangbubong namin. Kasabay nito ay ang mabibigat na yabag ng mga paang parang sa isang dambuhalang aso. Pero kung pakinggan mong mabuti ang pagkalmot, alam mong kuko iyon ng tao. At nang may tumulong mainit, malagkit, at mapanghing likido mula sa butas ng nipapapatak sa mismong pisngi ko sa dilim, alam kong huli na ang lahat. May nakuha na siya. Mga kwentong hindi umaabot sa balita sa Maynila. Mga lihim na ibinabaon sa ilalim ng lupa ng mga probinsya. Ako si Kuya Boy at ito ang Aswang Confessions. Hinaan ang volume, patayin ang ilaw at bago tayo magsimula, siguraduhing nakasara at nakakandado ang inyong mga bintana. Taong 2012 nang mangyari ito sa isang napakaliblib na barangay sa San Remigio, Antique. Kung hindi ka pamilyar sa lugar namin, isipin mo ang isang pamayanan na napapaligiran ng ektarya-ektaryang tubuhan at matataas na puno ng niyog. Ang pinakamalapit na kalsada ay 30 minuto pang lalakarin. Dito, kapag pumatak ang alas 7 ng gabi, patay na ang mga ilaw. Wala kang maririnig kundi ang hampas ng hangin sa mga dahon ng tubo na kung minsan ay tunog ng nagbubulungan. Ako noon ay 15 anyos. Wala pang masyadong smartphones noon sa amin, kaya ang libangan ko ay makinig ng AM radio. Hanggang madaling araw gamit ang lumang transistor ni tatay. Ang bahay namin ay tipikal na gawa sa kawayan at sawali. Halos dikit-dikit ito sa bahay ng mga kapitbahay. Sa kanan namin nakatira si Aling Rosa. Kapapanganak lang niya noon sa panganay niya, si Baby Leo. Dahil nipis lang ng sawali ang pagitan namin, dinig na dinig ko ang bawat ubo, bawat iyak, at bawat paghele ni Aling Rosa tuwing madaling araw. Sanay na ako sa ingay na yon. Bahagi na ng gabi ko. Pero noong gabing iyon ng Oktubre, habang nakapatong ang mukha ko sa bintana para magpalamig, naging kakaiba ang simoy ng hangin. Bandang alas 12 ng hating gabi, biglang namatay ang kuryente sa buong barangay. Isang malawakang brownout. Maging ang radyo ko ay naging puro static bago tuluyang namatay. Biglang bumagsak ang isang nakakabinging katahimikan. Nawala ang huni ng mga kuliglig. Tumigil ang kokak ng mga palaka sa palayan. Kahit ang mga dahon ng puno na kanina ay maingay, biglang tumigil sa paggalaw. Parang may humigop ng hangin sa buong paligid. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsimula ang mga aso. Hindi ito ang normal na tahulan kapag may dumadaang estranghero. Isa itong mahaba, mababa, at nanginginig na atungal, howling. Parang umiiyak sila sa takot. Sumunod na nagwala ang mga alagang baboy ni tatay sa likod bahay. Naririnig ko ang kalabog ng mga nguso nila sa kawayan na parang gustong makawala sa koral. Tapos, pumasok ang amoy. Dahan-dahan itong pumasok sa siwang ng sawali. Isang napakasangsang na amoy na halos magpasuka sa akin. Amoy ng pinaghalong nabubulok na karne, lumang dugo, at basang lupa na matagal na kulob. Sumilip ako sa maliit na butas ng dingding namin. Sa liwanag ng kabilugan ng buwan, nakita ko ang mga aso sa kalsada. Lahat sila nakayuko ang ulo hanggang sa lupa. Nakabahag ang buntot sa pagitan ng mga hita. At nanginginig na nagtatago sa ilalim ng mga papag at silong ng bahay.
Takot na takot sila. Kung nakarating ka na hanggang dito, hinihiling namin na i-click mo ang like button. I-share at tulungan kaming maabot ang aming goal na 1,000 subscribers. Napakalaking bagay ng inyong suporta sa amin at lubos kaming nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat. Pagkatapos ay narinig ko ang tunog na iyon. Scratch. Creak. Scratch. Nagmumula ito sa malaking puno ng mangga sa pagitan ng bahay namin at bahay ni na Aling Rosa. Nakadikit ang mukha ko sa sawali. Nanlalaki ang mga mata sa pilit na pag-aninag sa dilim. May gumagalaw sa sanga. Mula sa itaas, dahan-dahang bumaba ang isang anino. Sa una, inisip ko na isa itong napakalaking asong itim o kaya ay baboy ramo. Pero nang tamaan ito ng liwanag ng buwan, halos tumigil ang pagtibok ng puso ko. Mali ang hugis nito. Oo, may balahibo ito. Pero ang mga binti nito sa likod ay sobrang haba at nakabaluktot ng paatras. Parang tuhod ng tao na binali. Wala itong buntot. Gumagapang ito pababa ng puno ng patiwarik. Nauna ang ulo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo sa kabilang kwarto para gisingin si tatay. Pero parang nabato ako. Sleep paralysis habang gising. Ang tanging nagagawa ko lang ay panoorin itong gumapang papunta sa dingding ni na Aling Rosa. Ang mga kuko nito, mahahaba, matutulis, at kulay itim, ay bumaon sa kawayan. Walang kahirap-hirap itong umakyat sa pader na parang isang malaking tuko patungo sa ibabaw ng bubong nila. Nang makarating ito sa tuktok ng bubong ni na Aling Rosa, narinig ko ang lagutok ng mga buto nito. Crack. Snap. Ang nilalang na anyong hayop kanina ay dahan-dahang tumayo gamit ang dalawang paa. Sa pag-ikot nito, nakita ko ang mukha. Isa itong matandang babae. Gusgusin. Sobrang haba at buhol-buhol ang ubaning buhok na nakatakip sa kalahati ng mukha niya. Pero ang mga mata niya, nanlilisik at nagliliyab sa kulay dilaw na parang mata ng pusa sa dilim. Gamit ang matutulis na kuko, walang ingay niyang hinawi ang mga dahon ng nipa sa bubong para gumawa ng maliit na butas. Mula sa aking pwesto, nakita ko kung paano ibinuka ng matanda ang kanyang bibig. Mula sa lalamunan niya, isang mahaba, itim, at parang buhok na dila ang dahan-dahang bumaba, lumusot sa butas, at umabot sa loob ng kwarto kung saan natutulog ang mag-ina. Narinig ko ang halinghing ng matanda, tunog ng sarap. Nakita ko kung paano umumbok-umbok ang lalamunan ng aswang. Humihigop, ngunit may mali. Siguro ay gumalaw si Baby Leo. Siguro ay nagising si Aling Rosa. Biglang naputol ang paghigop at isang nakakabinging tili. Tili ng isang inang namatayan ng ulirat sa takot. Ang umaling-awngaw mula sa loob ng bahay. Tulong! Ang anak ko! Nataranta ang aswang. Imbes na bawiin ang dila at tumakas, naging mabangis ito. Ginamit nito ang dalawang kamay para marahas na wasakin at punitin ang yero at nipa ng bubong. Rinig na rinig ang kalampag ng yero at pagkawasak ng kawayan. Sa isang mabilis na pag-amba, isinubsob nito ang ulo sa butas. Sinunggaban ang sanggol at kinagat mismo sa balikat pataas sa leeg. Doon na bumalik ang boses ko. Sumigaw ako ng buong lakas. Tatay, may aswang! Kasabay ng pagsigaw ko ay ang garalgal na iyak ni Baby Leo mula sa bubong. Tiningala ko ang matanda. Bitbit niya sa bibig niya ang duguang sanggol na parang isang asong may kagat na buto. Tumingin siya sa akin. Nginisian ako ng mga ngiping puro dugo. Bago siya nag-ibang anyo muli bilang malaking aso at tumalon ng napakalayo papunta sa madilim na tubuhan. Para kaming binuhusan ng kumukulong tubig sa barangay. Nagising ang lahat. Si tatay, bitbit ang itak at gasera. Kasama ang 10 pang mga kalalakihan ay sinira ang pinto ni na Aling Rosa para makapasok. Naabutan namin siyang nakahandusay sa sahig, umiiyak, sumisigaw at nanginginig.
May malalim na kalmot siya sa braso at dibdib dahil sinubukan niyang bawiin ang anak niya. Nakatingin lang siya sa maliit na duyan na ngayon ay basang-basa ng dugo. Sumugod ang mga kalalakihan sa tubuhan. Hinabol ang dinaanan ng halimaw. Hinihiwa nila ang mga matataas na dahon ng tubo. Sumisigaw, nag-iilaw ng mga sulo. Inabot sila ng madaling araw nang mag-umpisa ng sumikat ang araw sa paghahanap. Pero bigo sila. Ang tanging nakita lang nila sa gitna ng malawak na tubuhan ay ang duguang lampin ni Baby Leo. Sa paligid ng lampin, may mga bakas ng paa sa putik. Mga bakas ng paa ng isang matandang tao na makalipas ang ilang hakbang ay unti-unting nag-iba ang hugis at naging bakas ng malaking aso papalayo sa kabilang bayan. Wala na ang bata. Hindi na bumalik sa normal ang barangay namin matapos iyon. Kinabukasan din ay inimpake ni Aling Rosa ang mga gamit niya at umuwi sa mga magulang niya sa syudad dahil sa tindi ng trauma. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung sino talaga ang matandang aswang na iyon. Pero may isang patakaran ang mga matatanda rito na hindi mawaglit sa isip ko. Ang aswang daw na baguhan ay hindi kayang lumayo ng higit sa 5 kilometro sa unang gabi ng pangangaso nito. Kailangan nitong bumalik sa sarili nitong bahay bago sumikat ang araw. Ibig sabihin, ang halimaw na sumalakay noong gabing iyon ay isa lang sa mga nakatira sa barangay namin. Isa sa mga kapitbahay namin na nakangiti sa amin tuwing umaga. Baka na nga, kasama pa siya sa mga kalalakihang naghanap kunwari sa tubuhan. Noong madaling araw na iyon, may hawak na sulo at itak para lang linlangin kaming lahat. Akala ko, ang bangungot na iyon ay isang kwento na lang ng nakaraan na unti-unting mababaon sa limot kasama ng lumang bahay namin. Nakalipas na ang 12 taon. Nakapag-asawa na ako. Nakapagpatayo ng sariling bahay na semento malapit sa dati naming lote. Pero kagabi, noong nag-brown out ulit sa lugar namin dahil sa malakas na ulan, naging tahimik na naman ang mga kuliglig. At saka ko naamoy ang pamilyar na sangsang na iyon. Amoy ng lumang dugo at basang lupa pumapasok sa ilalim ng pintuan namin. At ang asawa ko, natutulog siya sa tabi ko at 7 buwan na siyang buntis. Mga kababayan, ang bangungot na ito ay nagwakas sa dilim. Ngunit ang kasamaan, laging naghahanap ng sisidlan. Ako po si Kuya Boy at ito ang Aswang Confessions. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming channel. I-click na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga susunod na nakakakilabot na kumpisal. At huwag kalimutan, kahit sa tahimik na bukirin o sa ilalim ng buwan, minsan ang dilim ay may lihim na kaakibat.